Karon ang ikatulo, di na ta magbinulahay ha. Nibalik na pod ang druga. Diri sa Davao, Cebu, Manila. Sila ka mga residente ni Kaksel sa Lapus, anang sinugan sa nalikdan nga Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin, ha? Nagpapahaba din ho siguro ng oras itong si Cap Wilson Alano, ha? Yan ang problema pagka wala hong matibay na paninindigan ng pamahalaan kaugnay sa illegal na droga. Pati yung mga mismong nanunungkulan, hindi na ho natin malaman kung saan babaling ang panga. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button ho, nandyan lang ho sa baba. At sa mga nagpakulay ho sa mga nakalipas nating video, kailangan na ho natin mega love shoutout itong ating mga kasama kasi marami na ring natambakan na ho tayo mga kababayan. Ito na, mega love shoutout. Bilisan lang ho natin dito kay Marilu Fukuhori. Ma'am Marilu Fukuhori, mega love shoutout. Salamat ho. Diyan sa 320 yan ha, 320 yan. Mega love shoutout to dito kay YMA 8691. Salamat to. Maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Jovelyn Watanabe. Ma'am Jovelyn Watanabe, ingat ho kayo dyan sa Japan. Mega love shoutout. Dito kay Sir Jordan Cabico. Maraming salamat sir ha. Mega love shoutout. Dito kay Ma'am Jo Tayong. Ma'am Jo, kumusta ho kayo? Maraming salamat sa $5. Mega love shoutout. Mega love shoutout dito kay Sir Jordan Cabico. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Nadine. Ma'am Nadine, maraming salamat ho diyan sa sa 5 pounds. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Nin Samosam. Maraming salamat din Nin Agsamosam. Mega love shoutout ho. Salamat diyan sa 2 pounds. Mega love shoutout din ho dito kay Marilo. Ma'am Marilo Fukuhori. Nakadalawang beses na itong si Ma'am Marilo. Kayo pa lang natin kasi maraming salamat Ma'am Marilo Fukuhori. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Angela Person. Maraming salamat ho dyan sa $5. Mega love shoutout. Salamat ho sa napakatinding suporta Ma'am Angela Person. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Renato Ramones. Dito kay Sir Jordan Cabico pala. Sorry. Sir Jordan Cabico, maraming salamat ho. At saka dito kay Sir Renato Ramones, mega love shoutout ha. Maraming salamat ho. Mega love shoutout din ho dito kay Jack Yahut 4531 Maisog from Cali. Maraming salamat ho sa $5. Mega love shoutout. Maraming salamat din ho dito kay ito yung nakita ko kaya nag mega love shoutout tayo eh. Kasalanan ni Sir Fernie, wag niyo ko kusisihin ha. Shoutout dito kay Sir Fernie 2.0 ha. Maraming salamat. Ayun na sir ha. Maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Arizayen. Ma'am Arizayen, hello po. Hello. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH. Mega love shoutout din ho dito kay Jack De La Sierna. PH Update Lord, God bless, more power to your page. Maraming salamat to. Mega love shoutout Sir Jack De La Sierna. Mega love shoutout to. Pang ilang beses na to nitong si Ma'am Marilu Fukuhori. Ma'am Marilu Fukuhori, maraming salamat to. Ingat po kayo dyan sa Japan. Mega love shoutout din ho dito kay Eunice Enriquez. Ma'am Eunice Enriquez, maraming salamat to. Thank you dyan sa $5 Australian. Mega love shoutout din ho dito kay Baby Jean Jose. Baby Jean Jose, maraming salamat mama. Thank you ho. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Jake De La Serna. Sir Jake De La Serna, maraming salamat. Mega love shoutout. Taga Cebu ako, PH Update Idol. Kayo teka kasi imo mag-update tanan Pilipino pinangi sa imo channel. Maraming salamat. Di ko sir na naintindihan pero maraming salamat sa napakatindi suporta sir. Sir Jake De La Serna, nagpunta ho ba kayo kagabi dyan sa Indignation Rally? Arlene Perez, Ma'am Arlene, maraming salamat. Mega love shoutout. Thank you. Ingat ho kayo dyan sa Estados Unidos. Ay nangarekta na ho tayo. Ano nga ba sinasabi natin pagka natatambakan ho tayo ng ating mga mega love shoutout? Rekta ho tayo dito kay dito kay Cap.
Tapos panoorin ho natin yung continuation ng speech nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partida ha, nagbisaya ho itong si Tatay Digong pero napakarami ho, milyon-milyon ang nanood doon sa isang speech na yon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan ho natin lahat ng dumalo at mga organizer ng Cebu Indignation Rally. Umpisan ho natin ang ating talakayan dito kay Cap Wilson. Ang sabi ho niya, translate ho natin ang caption nitong video na to, hindi ho natin maintindihan eh. Base ho dito sa pahayag ni Cap Wilson Alona Sang Rizal Lapus, Sagina aligar pagpangharas sini sa iya mga residente nga taga sinir sa gym. Ito sabi base ho dito sa translation, watch statement of Cap Wilson Alana of Rizal Lapus on his alleged harassment of his resident who are staying in the gym. Ito ho ang statement nitong si Cap Wilson. Pakinggan ho natin mga kababayan. Tanong bakit na nanghaharas itong si Cap Wilson? Ito dahilan. Game. Naku. So, mga Naku, ka-K5, talagang good afternoon. No? Subong hapon lakas ng ito ano natin nitong si si Cap, Cap Wilson Aliona sa Grabe, Rizal Lapus matapos may mga information Grabe naman, pangapalang talagang mabisa na eh. Ibang klase yun, hindi lang ho talaga sa vlog ngayon. Yung iba talaga binablog pa nila, yung tipong rider, yung si, yung si Kapitan Tuter. Nakananto ko. Gumawa na ho sila ng superhero sa mga mandudurog no? Gumawa na ho sila ng talagang binablog na ho nila yung mga kalokohang ginagawa nila ngayon. Ngayon naman ho, itong kapitan, kayo na ho humusga. Wala ho tayong sinasabi na kung ano pa man ang ginagawa nitong si Cap. Ang sinasabi lang ho natin dito, ang pangaho niya hindi mapakali. Parang yung kung paano nyo nakita ang pangan itong si Cap dito, ganun na ganun ho ang pangan itong si Marcos Jr. Pitangan na baton Grabe, nga allegedly Bigat! ginharasin ni ang pila niya ka mga residente dito sa may Rizal Lapus nga mga Ay, grabe si Cap. Heavy no, Cap? nagatener sa may barangay gym. Kung matandaan nato no, pila ka mga residente ni Cap sa Rizal Lapus ana silugan sa nalikdan nga bulan and currently nagatener sa karon Ano daw yan yung mga napapanood nating nagte-testimonya sa social media. Para daw natutuyuan sila ng labi, yung gums nila natutuyo. Kaya yung tipong di mapakali tapos linalabas ho nila yung dila na parang parang natutuyuan. sa may Rizal Lapus. So, good afternoon. Kapitan ho yan mga kababayan, kapitan! Noon, upo na si Cap Wilson. Cap, pwede mo bala masaysay sa aton ang Hindi nyo ba talaga mapigilan yung nakatabo na aligasyon Grabe naman yan! sa nga pila ka mga residente sa Rizal Lapus na allegedly ginharap Kargado yung panga ni Cap Ganyan na ganyan, talagang Cap sa nagngangalat dulang gihapon. K5 Jin, huwag kita ng haras, kundi ang O para doon sa mga nasasakupan nitong si Cap Wilson, boboto nyo pa ho ba yung mama na yan? Kailan bababayan si Cap Wilson? Kailan? 2028? Kasabay ba ito bababa nila Marcos Jr.? Di ho natin kabisado yun sa barangay. Kailan ba bababa to? Iboboto nyo pa ho ba to? Para sa mga taga Rizal Lapus, ha? Iboboto nyo pa ho ba itong kapitan? isawan ta, kagi ang bansang kamaturan, Oh. na sila nagprodukar sang gamo. Kay isang 3:30 na meeting ko sa mga leader ko sa Mandre. Pagtapos meeting, mga almost Grabe, talagang tuyong-tuyo ho siya. Natitigang yung bibig niya. Antindi nun, ha? 4, nangapid ako sa among barangay, sa Tubang, napit sa gym. Nyari dyan, sir. So, kay Wayda kapigin, so doon nga po nga Baka mo naman inaharas. Huwag mo harasin. upod ang akong leader nga si Custodio Malores Jr. Nababakal ko sa kape. Kung bakal ko sa kape, nagagi na sila. Tapos, ginbanggaan siya, naging sitas siya ni bana ni Irene nga si Joseph Guadalupe. Na manukat lok-tulok ka. Kinag baysay sila until such time
nga binulusan sa kuno ni Joseph sang armas. Tig-inform ako to kay Gapungko ako to, nagtagto ko kay Pasipay. Okay, what I did, Dapat ano ito seryoso to. Dapat ho talaga kailangan mapag-usapan ho talaga. Lahat ng government official dapat merong surprise gumawa ng isang ahensya ng pamahalaan na walang may control dito sa ahensya na to, na kung saan makakapagsagawa sila ng surprise hair follicle drug test. Sa kahit sino merong mga concerned citizen lalapit dito sa ahensya na to, hindi siya kontrolado ng sino pa man. Yung tipong wala siya sa executive, parang siya, yung independent ho talaga. Yung tipong pagka sinabi na tong ahensya na to, magpa-hair follicle test ka, kailangan tatalima ka kagad. Halimbawa, nakakita tayo ng ganitong klaseng kaganapan sa social media, yung tipong kahit sino pwedeng utusan itong ano na to o request dito sa ahensya na to na magsagawa ng pulburon test. Sa lahat, hindi lang dito kay kapitan ha. Mula kapitan hanggang barangay tanod, lahat ng kagawad, lahat ho talaga dapat mag-undergo ng hair follicle test. Ngayon ho, wala kay may info ko nga dahil may armas si Joseph Guadalupe nga taklos-taklos da. So, grab ko ang bag na upas yan kag nagdagan na yun ng iyang asawa nga ano ko yung yakap yan daw wal ka pulos na dago ka gano'n mo si Joseph siling ko ang bana mo gaya ng provokar hasta minatake ako kag David Na evacuate. ano ko na nga papilis para makaklaim ng sila tigil pakita kung man nga Ayun na nga mga kababayan. Ayun na nga mga kababayan, di na ho natin patatagalin itong pagsasalita nitong si Cap Wilson dahil wala naman ho tayong pakialam sa mga pinag-uusapan nila dyan. Yung ginagawa niyang pangharas, kung meron man siyang ginagawang ganyan, ireklamo niyo ho siya. Ireklamo niyo ho siya sa munisipyo. Pero ang problema ho natin dito, yun hong yung mga sinyalis na ipinapakita ng kanyang panga, parang meron hong mali, ika nga. Meron hong problema dito sa kapitan na to. Dapat ho itong kausapin. Dapat hong imbestigahan itong kapitan na to. Bakit ganito ang inaano niya, yung inaasal niya o yung galaw ng panga niya, the way na magsalita siya, the way na rinireklamo siya ng panghaharas. Meron hong problema talaga. Kaya hindi ho natin alam kung punot dulo, pero nakita ho natin tong video na to sa social media na kung saan talagang yung mga ganyang klaseng galawan, mga bangag lang gumagawa niyan. Hindi ko sinasabing bangtong sa kapitan ha. Sinasabi natin, yung mga ganyang klaseng galaw ng panga, hindi ginagawa ng normal na individual. Yung tipong yan, gaganyan yung panga mo. Walang normal na nasa matinukang kaisipan, yung nasa matinong estado ang iyong kaisipan at ang iyong pangangatawan para gawin mo yung mga ganyang klaseng body language. Ika nga, yung paggalaw ng iyong panga. Wala po ho tayong nakitang ganyan. Kaya gumagawa niya yung mga bangag, yung mga nahuhuli sa karsada, yung iba nasa Malacanang. Ganyan ho sila, ganyan ho nila galawin ang kanilang panga. At dito ho sa bahagi ng video natin na to, dumako naman ho tayo dito sa continuation ho ng speech nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto ko lang hong pakita sa inyo kung gaano katinding pagmamahal ang ipinakita ng mga kababayan nating Cebuano dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung tipong meron ho kasi kumakalat na mga ganitong klaseng video sa social media na kung saan yung mga sumasama diyan sa mga rally nitong si Marcos Jr. talagang pinipilit ho nilang isigaw yung tipong tinuturuan ho nila yung mga manunood na isigaw nila yung mga katagang BBM. Ito nga si Tatay Digong nagkakagulo ng mga tao di ba? At talagang sinisigaw nila yung apelido nitong si Tatay Dig. Sinasabi niya, wag sigaw, hindi na ako tatakbo, tapos na ako. Yung tipong ganun ho yung niya, dating niya. Pero itong mga politiko na sip-sip kay Marcos Jr. at alam naman ho natin, kaya nila ginagawa, nanabana lang ho sila sa mga ibinibigay ni Marcos sa kanila. Ito, pakinggan nyo ito mga kababayan. Of your time. I'm not ito. gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isagit ra nato. Okay ra ba? BBM! BBM!
Hirap, no? Hirap po, no, pagka yung tipong pinipilit pa yung crowd para lang isigaw ang mga katagang BBM. Pero kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagwawala na ang crowd. Di na makapagsalita si Tatay Digong kasi ang sinisigaw lang nila, Duterte, Duterte. Hindi ko natin naiintindihan yung mga karamihan na sinasabi ni Tatay Digong dito. Ay naiintindihan lang natin, pagka mga senatorial candidate natin natalo, may impeach si VP Sara. Yun ho yun. O ngayon, kung gusto nyong gantihan yung mga congressman nyo na inimpeach si VP Sara, o alam nyo na ho gagawin. Kung iboboto nyo yung mga kalaban ng mga congressman nyo sa lahat, sa iba't ibang distrito sa Pilipinas, kung manalo man yung mga kalaban nila na yan, makukurap lang ho ni tambaluslos yung mga yan. Yun ang sigurado natin. Tandaan nyo ho yan mga kababayan. Ha? Karamihan ng mga congressman, di natin sinasabi lahat ha, yung mga kaalyado ni Tatay Digong, ibang usapan yan. Pagka ikaw, kandidato ka ni Tatay Digong, pagka congressman, sigurado, parang ikaw si congressman na Ungab, itong si Pantaleon Alvarez, yung mga yan, itong si congressman Pulong Duterte, yung mga congressman na yan, hindi ho yan basta-basta mabibili, hindi ho yan basta-basta mabubuli ka nga itong si Tambaluslos, no? Ngayon, kung iniisip nyo, gagantihan nyo itong mga congressman nyo, na dahil sa pagboto nila ng pagpirma nila sa impeachment ni VP Sara, iboboto nyo yung mga kalaban nila. Kung hindi rin ho yan talagang kaalyado ni Tatay Digong, sigurado ho, bibilin lang ho yan ni Tambaluslos. Same scenario lang ho mangyayari sa House of Representatives. Ang sinasabi ho natin dito mga kababayan, kung gusto nyong gantihan yung mga congressman na yan na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte, pumirma dyan sa mga articles of impeachment na yan, ang pinakamatinding ganti ho dyan, straight ho tayo, Team Suka. Senatorial candidate nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ganong kaparaanan, sigurado ho magagantihan ho natin yung mga walang yung congressman na yan na inimpeach ho nila itong si Vice President Sara Duterte. Yun lang ho. Maliban doon, wala na ho tayong nakikitang paraan kung paano mababawian itong mga walang yung congressman na to. Pagka napanalo natin ang buong senatorial slate ni Tatay Digong, daig pa ho natin ang nanalo sa loto. Lahat ng Pilipino, daig pa ho natin ang nanalo sa loto. Yan hong sigurado. Hindi ho ba tayo parang nanalo sa loto kung ang ating mga kabataan malaya nang nakakalakad pagkagabi? Hindi ho natin iniisip na baka mawala si Junior. 'Di ba? Baka kunin itong si Neneng, 'di ba? Ganun no eh. Hindi ho ba tayo parang nanalo sa loto noon? Di ho ba tayo parang nanalo sa loto kung yung pondo ng pamahalaan talagang napupunta sa tamang mga proyekto, para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Hindi sa ayuda kapakanan ng mga politiko pinag-uusapan natin doon. Nagiging tamad ang mga Pilipino pagka ganon. Kung gusto ho nating gantihan itong mga politiko na to, nandiyan si Atty. Raul Lambino. Senator Raul Lambino, nandiyan si Atty. Vic Rodriguez, nandiyan si Atty. Jimmy Bondoc. Ito kay Atty. Jimmy Bondoc, bumilib talaga ako. Grabe, sobrang bumilib ho tayo dyan sa mama na yan. Atty. Vic Rodriguez, Pastor Apollo Kibuloy, Congressman at Senator Rodante Marcoleta. Nandiyan ho sila. Kung gusto nyong bawian niyang si Tambaluslos, ang pinakamatamis na bawi sa mga kalaban natin sa politika, mapapanalunin ang buong senatorial slate nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy! BBM! Doon nga ta, BBM! Matay ningaw man usap. Anak ng toko. Bibi, nakaganyan yung iba. Bibi. Gusto palang isigaw Duterte, hindi BBM, no? Usap! Oh. BBM! Wala, Brad. Alata ka naman eh. Grabe yan, nanabakan lang sa binibigay ni BBM sa'yo. Ano bang binigay sa'yo? Bakit talagang todo-todo pagpapakababoy mo? Di ka na aso, Brad, baboy ka na eh. BBM! Tingnan mga politiko natin. Tapos yung mga constituent nila, puro payat. Partida, ang kanilang pangako, talagang paiigihin ang buhay ng kanilang mga constituent. Pero sila lang nananaba. Anak ng toka. Ibang klase. BBM! Nakaganyan siya. BBM daw, BBM. Naka-Duterte siya. Okay. BBM pero Duterte si Press, rag okay na kita. Okay, jugta. Okay na. Dito na tayo kay Tatay Digong. Okay pinakamatamis na revenge, pinakamatamis na ganti dito kay Marcos Jr. Ngayon pa, wag na natin hintayin ng 2028. Dito ho natin sila mababawian. Yan ho mga kababayan. Dito ho natin sila mababawian.
papanalunin ho natin ang mga kandidato ni Tatay Digong. Naku, talagang ano ho yan, kumbaga, yan ho ang pinakamatamis na pagkapanalo. Pinakamatamis na ganti sa mga umapi dito kay Ate Sara. Papanalunin ho natin lahat ng nasa senatorial slate nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At hindi ho malabong mangyari yan dahil eto mga kababayan, di ba Team Suka, lagi natin sinasabi tayo ang mga Team Suka. Ito, Team pinakakurap daw, Team Suka pinakakurap. Pinakakurap daw. Kung yung picture na yan ng ating pagbabasihan, talagang parang binabanatan tayo nitong ano na to, gumawa ng post na to Pero nung binasa ho natin yung mga komento dito sa naturang post na to, wala ho tayong makita kung hindi puro puro ano ho Team Suka PDP laban. Ayan ho. Puro comment ho ng pagpapakita ng suporta dito sa mga kandidato nitong si Tatay Digong. Duterte pa rin. Ayan ho. Marcoleta Batogo Duterte. Meron daw Team Lenny diyan pero marami Team Suka solid. Yes Duterte. Kami straight we vote. Ay ano mga kababayan, partida yung post talagang binabanatan na yung mga kandidato ni Tatay Digong pero sumusugod ho yung ating mga kababayan taga-suporta nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yes to Duterte team, solid Duterte, Team Suka, solid Duterte. Ayan nakitang-kita vote straight. Ano sabi nito? Yan ang tunay na malasakit sa ating bayan. Lahat ng mga Pilipino, dito na tayo. Team Suka, solid Duterte lineup. Yes, Duterte. Solid Team Suka, Marikina City. No vote for them never. Ano troll hindi ka naman totoong tao. Solid Team Suka. Solid Duterte lineup. Yan mga kababayan. Diyan pa lang makikita na natin na yung timpla ng politika ngayon sa ating bansa. Kasi social media napakalaking niyan Napakalaki kumbaga indicator kung saan napupunta ang politika Kasi yan ang ginamit na barometer nitong si Marcos Jr. noong 2022 presidential election. Kaya pwede ho nating pagbasihan ngayong 2025 ito para dito sa senatorial election. Ang mga nakikita natin na yan sa social media pero wag ho tayong pakasigurado dahil ang plano nitong mga kalaban natin lutuin sa suka ang eleksyon ika nga. Team Duterte kami, yan ang malasakit sa bayan, solid team. Suka God bless. Duterte solid. Solid Duterte, Suka puro. Yes na yes, PDP. Pilipinas, Duterte pa rin. Team Sukat, the best team. 20 kilo bigas, big no. Ibang klase talaga yung mga kababayan natin. Vote straight. Vote straight. Solid we vote Team Suka. Yes kami din, solid Team Tatay D. Ayan mga kababayan. Partida ito Team corrupt daw Team Suka. Kasi pinakurap yan ang ginawa nila pinakakurap. Pero ang mga komento diyan sa post na yan puro mga solid Duterte supporter. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, sinasabi natin dito sa PH Update, ang pinakamatamis na ganti dito kay Tamba at kay Bangag, papanalunin lahat ng kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na ang ating pinakamamahal, pinakaidolo. Talaga ng mga siya ang kumbaga nagbibigay ng pag-asa ngayon mga partida. Hindi siya tumatakbo ng pagkasenador, mayor ko siya sa Davao, pero nagpapataas ng kamay sa kanya yung mga kandidatong tumatakbo sa nasyonal. Ganyan katindi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hanap po kayo ng former president na ginagawa na ginagawa yung mga pinapagawa na yan kay Tatay Digong. Yung merong malaking rally, iimbitahan siya, pagsasalitain siya. Si Tatay Digong lang gumagawa niyan. At pagka nakikita ng ating mga kababayan yung pagmumukhang yan, nabubuhayan ng pag-asa. Yung tipong pagka hindi natin siya nakikita, parang kaya pa ba? Meron pa ba tayong pag-asa? Pero pagka narinig natin, kahit hindi natin naiintindihan, kahit minsan paulit-ulit na lang ang sinasabi ni Tatay Digong, nabubuhayan tayo. Yung tipong habang nakikita natin tong mama na to, ito yung definition ng pagiging matuwid na government official. Yan, si Tatay Digong. Kumbaga pagka nakikita natin siya, meron pang pag-asa.
nandyan pa ang mga Duterte, ika nga. Ito na, pagsalitain na natin si Tatay Diggs. Love you. Pero ang imong tingog, murag lula naman. Magkita ta. Ikaduha, kaning putang inang di gimada. Ang pagkaon, bugas. Ang iyang giingon ni adto nga 20 pesos daw ang kilo. May isaad sa buang. Karon wala na. Unya walay solusyon nga naa makita nato. Muna'y problema. Nag-import sila og daghang bugas. Mubayad magyud nagtaripa. Ang taripa giubsan nila from 35 to 15. So daghang bugas ni sulod. Pero pagbaligya, mahal na gihapon. Unsa man yung putang inaw? Pasudlo na, mubo ang taripa, daghang bugas, pag-deliver, mahal man ang gihapon. Mo ba pod gare? Oo, kasabot. Akong presidente nito, pag ingon ako kakang presyo ng inyong bugas, 35 o 25 per kilo, mo nga masunod. Kani siya, presidente man unta, dili maka mando. Waton ang problema, makita na niyo mulay gay. Una pa siya mo desider. Pagkahinay, ingnan ta mo, weak president yun. Ako di man ko manghambog. Kinsa ba to? Abi to si John. Kasi ito akong gitawag na pag-abot na ako sa Manila bago kong presidente na ay bugas nga ang presyo ba gaduwa na sa mahal o akong gisugo ni si John nako tawga ang pinaka dakong negosyante sa bugas dire sa Manila. Yung opisyal sa NV ayaw na kanang negosyante nga pinakadato nga ni nagnegosyo bugas. Chinese. Way binuang. Kani tinuod ni naaman si Major Dia. Tawag na akong Chinese, ipalingkod na ako sa sila. Ingon ako nga naay tay problema. Ang bugas nga rin gabalintong ang presyo. Karon ako dagang ingnon. O dili gani na mabutang sa hustong presyo, ipapatay ta ka. Tinaw na.
Daghang ko bagay, daghang po ko gisulti nga ipapatay nga wa na ako gyud patsa po. Nabog yung ko giingnan nga ipapatay taga. Pagkahuman ni gwapo ang presyo. So nawala akong problema. Ani man gud aning community of people ba. Nagi bright diha nga makaunaw-unaw kung saon pag kausapod tubig, walay tubig, Manila, tanan. Ako sa Davao, dito ko. Tawagan ako ang tubigiro, ang ilang manager niya. Inako, tubangan po sa media, minaw, mulupad ko ugma sa Manila. Putang ina, pag walay tubig nga muaga sa anang garipo, dadon taka dito sa dito takalumsan pedag tubig. Pag abot na ko sa Manila, nanay tubig. Ana wala musulbad o kuhan. Galing walay itlog lang yung puta. Talawan o walay sapot. Presidente kagwa kay sapot. So duha. Karon ang ikatulo, di na tamag binulahay ha. Nibalik na pod ang druga. Dire sa Davao, Cebu, Manila. Daghan na pong standby ng mga Totoo yan, talagang bumalik na naman ho ang illegal na droga. Nakita nyo ho yung pinanood natin kanina, di ba? Si Cap Wilson, ibang klase, kapitan ho yun. Hindi ho yung tambay, ha? hold up. Uban manunggab. Katong ng hawa, moto sila. Wala yun, hinay yun. Hindi nila kontrolado. Hadlok manggod. Hadlok sila sa human rights. Sa bagay ako, may kaso ginoon ko. Pag ina na ko nga, ako sa Davao ni ato, pag ina ko nga, gusto na ko ang Davao malinawon. Gusto na ko ang Davao makalakaw ang mga tao. Makauli ang mga estudyante, labigid ang mga babae. Nga wala hold up sa jeep. Ina ko, patsa silang daan tanan naron. Ilabay na sa dagat, ibahog na nga na sa mga isla. Munong kamong maatog Davao, mutila mo na sa mga lapu-lapo nga tambok ayo bitaw. Dire fertilizer ang mga lapu-lapo nga rin wala mo unis on man Davao binahog hold upper tanan simple wala na ang tiil imo lang hiktan og haloblak stang ulo di na ulo taw baya Pasig di na siguro ko kay bawal naman sa konstitusyon pero pag mabalik ko bantay yun.
Di kinahanglan ang problema diha patyon gyud nimo. Walay lahi. Nakita nyo ho yung mga nanonood. Pagka nagsasalita si Tatay Digong, hindi yung tipong nakasmile hulat sila. Masaya ho ang crowd pagka itong si Tatay Digong ang nagsasalita. Pero itong si Marcos Jr., hinihintay na lang ho nila na maipamigay na yung mga daladalang ayuda. Yun ho kay Marcos Jr. Pero kay Tatay Digong, iba ho talaga eh. Merong something dito kay Tatay Digong na pagka siya na nagsalita, lahat nakikinig. Lahat dinanamnam, bawat salitang lumalabas sa kanyang sa kanyang bibig. Di kagaya dito kay Marcos Jr., masyadong napaka-trying hard mag-speech ang problema wala naman hong laman yung mga sinasabi niya. Napanood niyo ho yan yung ibang mga video na pinapakinggan ho natin yung mga pagbibida niya sa kanya sa mga kandidato niya ng pagka-senador, di ba? Kaya na Manny Pacquiao, kay Tolentino, tapos mali-mali pa yung mga kaya imbis na bumilib ka dito sa kanyang mga kandidato, lalo ho silang hindi iboto ng ating mga kababayan kasi puro kasinungalingan ng ibinibida ng kanilang ng kanilang presidente. Laing solusyon. Walay laing solusyon. Imo nang ipresuhon paggawa sa niyang balik na adik eh. O niya balik na pod balik. Basta di na maantos, hiposo na lang. Pero ang gusto nako katog yung dagko katong mga tunulada nga di lang ko ka ingon ni si Kuan nga wa may gipakita si Duterte sa iyang panahon na mayor siya. Baya na i-raid sa Davao, na footage. Gi-raid na ko. Unom ka drug lords. Corrupt gid sila. Gipanitan ginako diya sila sa mga tinuod na. Pangutana mo taga Davao kanang inyong Dias Dumoy. Gipanitan ginako. Ing na to nga. Ayaw yun in town. Muna may problema ta sa crime na to. May problema ta sa bugas at tuntian nga di matarong-tarong nila o kaning krimen nga wa na. So, arin ako sa mga tao basig makatabang nato. Pero kani, umudaog ni sila. Magpabiling kani silang loyal sa ato. May mga prinsipyo. Pero una sa tanan, di man ko kamao kung saan ni pagkuan putang ina ni. Di bitaw ka mo. God just ganyan ka lang. Kaping man eh. Wala na yan. Dito na tayo sa lista ng sila. Pakilala ko. Kanang akong sinultihan karon tinapulan na giduka na ko tiguang pero paminaw gyud mo anak mo ginay tinud ang tiyan o krimen mo oy problema ninyo direct. Paglingkuras si Rama o usab kay ako na siyang gitudluan unsaon pagpatay sa tao.
Nga murag dili ikaw ang nagpatay. Ana ba? Just saan ka niya? Yung listahan ng mga senador. Yung ang nandito siya, tatlo sila. Kailangan mo yung lahat. Hmm. Tapos tapos may matay lang. Mag-storya ka muna. Muna-una ta. Una ta sa di ba po tama ikog nga nagbarog ta nga rin sa iyang unahan na to ang kandidato sa pagka-mayor sa Lapu-Lapu City. Diba? Mapilde ganina, balikan to mo dere. Awara, oh, mantay. Padagkag yun ha. Ako na gunang ni anhing rin. Para mo hangyo sa inyo. Padag ang among kandidato. Sunod ang Vice Mayor. Wala nga eh. Herman. Kaning kamot po diya, pre. Oh, sige. Sige. Vice Mayor. Ayun na nga mga kababayan, yan ho yung mga local candidates, ha? Yung mga tumatakbo sa pagka-mayor, nagpapataas ho ng kamay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito lang ho natin makikita yan, ha? Yung si Tatay Digong, ganyan ho katindi, ang kanyang kamandag, ika nga. Lahat na lang ng mga kumakandidato, gusto ho nilang magpa-endorso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ladies, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.